pagpala ng pagmamahal. Welcome to our 1965 daily devotion. Ako po si Alexander Gomez from Batch 3. At ang topic po na tatalakayin natin ngayon ay tatlong katotohanan tungkol sa hell. Ito po ang ating pag-aaral ay tungkol sa Matthew chapter 25 verse 46. At magsama natin ang ating pusong isip sa mga salita. Sinasabi dito na then they will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal life. Sa Tagalog, at ang mga ito ay matupunta sa walang hanggang katarosan, ngunit ang mga matulitin sa buhay na walang hanggan. Teaching number 1, hell is the expression of God's perfect justice. Pinapakita ng impyerno na ang Diyos ay makatarungan at banal. Hindi siya nagpapalampas ng kasalanan, bagkus ang kasalanan ay nararapat na aturan. Ang impyerno ay hindi basta parusa lamang, kundi ito'y katarungan ng Diyos laban sa kasalanan ng hindi pinagsisihan. Sa ganitong paraan na ipapakita ang kapanalan at katarunan. Teaching number 2, hell is real and eternal, prepared for the wedding. Ayon sa Biblia, hindi katang isip o simboliko lamang ng impyerno. Sa itong tunay na lugar na walang katapusang kaparusahan. Orihinal itong nilikha para sa Diabo at sa mga demonyo. Ngunit ang sino ng tunay ni Kristo ay makapabilang din noon. Ito ay isang napakaseryosong babala sa lahat. Teaching number 3, hell is for those who choose to reject God. Hindi pinipilit ng Diyos ang sino man na piliin siya, ngunit kapag patuloy na tinanggihan ang kanyang biyaya at paanyaya ng kaligtasan, darating ang araw ng paghuhukom, ang impyerno ay bunga ng sadyang pagtanggi sa Diyos, hindi lang basta pagtutulak. Application number 1, have great compassion for the lost. Kung totoo ang impyerno, at ito ay totoo, dapat tayong mahabag sa mga taong hindi pa nakakakilala kay Jesus Christ. Hindi sapat na tayo lamang ang ligtas, na tawag tayong ibahagi ng Ebanghelyo upang maligtas ang kanila. Application number 2, have an intense hatred of sin. Magkaroon ng matinding pagkamuhi sa kasalanan. Ang kasalanan ang dahilan kung bakit may impyerno. Kung tunay natin naunawaan at bigat at ang pekto ng kasalanan, dapat natin layuan ito at huwag maliwaliwan. Dapat tayong mamuhay na may kamanalan, hindi dahil sa takot lang, kundi dahil sa pag-ibig sa Diyos. Application number 3, have deep gratitude for the gospel. Pagkaroon ng malalim na pasasalamat sa Ebanghelyo. Ang katotohanan, tayo ay niligtas mula sa impyerno sa pamamagitan ni Jesus ay dahilan ng matinding pasasalamat. Ang Ebanghelyo ang mabuting balita na kahit tayo ay makasalanan, may pag-asa at buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo. Yun lamang po ang aking devotions para sa salamat.